For today's video, gawa naman tayo ng merienda. Alam ko na common na yung pagluluto ng turon, pero gusto ko lang din i-share sa inyo kasi natutuwa talaga ako sa naging outcome ng aking nilutong meriendang turon. Bali sa recipe na ito ay bidaan saging na saba. Bumili ako ng 1 kilo, sakto na din yung pagkakahinog nito at katamtaman lang din yung laki ng saging, sakto para sa medium size ng wrapper. Hinugasan ko na pala ito at babalatan na rin natin. At pag natapos na nating balatan, hatiin sa gitna. Yung turon kasi nagagawin natin na isang saging lang ang ilalagay sa bawat wrapper. So may dahilan talaga kung bakit ako gumagawa ng turon ngayon kasi nung nakaraang araw may ginawa kong ube halaya at ayan may natira pa. So naisip ko naman na ilagay siya dito sa turon kasi alam ko na masarap talaga ang turon pag may ube halaya. At sa pagbabalot naman ng turon, alam ko po na basic na lang to sa karamihan, pero sa mga baguhan pa lang or sa mga bagong gagawa pa lang ng turon, tignan nyo na lang po itong aking video kung paano ako nagbabalot ng turon. Sa dulo pala, tubig lang yung nilalagay ko na pangsara dito sa ating binabalot. And shoutout nga po pala sa mga manonood natin from Hong Kong, Saudi Arabia, and UAE. Sana po patuloy nyo akong suportahan sa panunood at pag-share ng aking mga videos. Salamat po and God bless. And shoutout nga rin po pala sa mga manok ng aking tatay. Konti na lang, maiko-content ko na talaga kayo, charis. At ayan, pinirito ko na rin pala itong ating turon. Bali sa pagpiprito pala nito ay isinasabay ko na rin maglagay ng 2 tablespoon ng asukal para hindi ganun katamis yung ating magagawang turon. At lulutuin lang natin ito hanggang sa kumapit or mag-arnibal na yung asukal dito sa ating turon. Ready to serve na ang merienda na hindi ako gumastos ng mahal pero promise, legit na masarap. Gusto mo rin ba? Tara, kain tayo. Hello everyone! For today's video, nagluto naman ako ng merienda namin at isa to sa paboritong merienda ng aking mga anak at ng aking asawa. At madalas, pag pumupunta nga ako sa supermarket or sa isang supermarket na may tindang ganito, bumibili talaga ako dahil isa nga ito sa gusto nila. Kung naalala ninyo, last time gumawa ako ng ube halaya na nilagay ko sa buchi. Dahil may natira pang ube halaya, isinama ko na siya dito sa turon. Hindi lahat nalagyan ko ng ube halaya dahil kinapos. Kaya yung dalawa dito or yung tatlo ay nilagyan ko na lang ng peanut butter. Isa rin kasi yung sa gusto nila yung coconut flavor ng turon. So, syempre, wag na nating patagalin. Tikman na natin. Sakto lang din yung nilagay nating asukal. So, kung gusto niyo na ganito lang karami yung asukal na mapupunta sa turon ninyo, sundan nyo lang po yung recipe ko. Ay malalaman nyo naman kung ano yung may ube kasi ayan o, kitang-kita. At tignan nyo, ang ganda ng pagkakaprito natin at ng pagkakakapit ng asukal. Ayan yung ube, oh. Sarap. Ito naman yung may peanut butter. Tikman natin. Para kang kumakain dito ng may coconut. So, kung may coconut kayo, pwede na yun yung ilagay nyo dito or pwede ring langka. Nasa sa inyo kung anong gusto nyong ilagay na kasama ng inyong turon. Kahit wala, okay lang din. Masarap na talaga ang turon.